OFW na napabalitang namatay sa Jeddah, Saudi Arabia, sumanib ang espiritu. Grabe guys. Marami sa atin ang naniniwala na kayang magparamdam ng kaluluwa dahil sa may nais itong gustong sabihin. Namatay sa naiwang pamilya dahil sa hindi matanggap ang biglaang pagkamatay. Tulad na lamang nitong ating kabayan na OFW na si Christine Talamera Bauding na taga South Cotabato. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Christine Talamera ay isang OFW kasambahay sa Jeddah, Saudi Arabia. Kailan lang itong na ano guys, yung kailan lang ito na namatay, no? Noong ano ba yun? September 5 yata yun. Alas nang nakausap nila yung ano na to, yung nasa Saudi, April 5. Tapos yung April 8, yun nalaman nilang patay na niya. Pakinggan natin yung sinasabi guys, ha? Napabalita itong namatay noong August 15 nitong kasalukuyan. Sa salaysay ng amo, nakita daw ito sa loob ng CR, bumagsak, kaya daw may namuong dugo sa ulo, kaya daw ito inoperahan. Pero Grabe. namatay daw kalaunan. Batay sa death certificate, cardiac arrest due to hypertension ang kinamatay ni Christine, na stroke daw ito. At base pa sa ibang record, Yan, grabe guys. Naniwala na sana sila sa mga paliwanag ng doktor. Siguro talagang nagkasabuatan siguro yung doktor doon at saka yung amo ng ano no, amo ng kabayan, yung kabayan natin nga nagtatrabaho sa Jeddah, Saudi. Di ko alam kung Jeddah ba yun. Baka binayaran siguro yung doktor kaya yun ang mga ano nila, pinapalabas nilang katotohanan, no. Pero tingnan nyo guys sa ano, sa talagang naniniwala na sana itong itong pamilya sana, kaya lang ang ano doon, sumanib yung kaluluwa sa kanyang kamag-anak at saka anak niya, at doon nila nalaman ang katotohanan na hindi pala siya talaga namatay na stroke, kundi pinatay talaga siya. And guys, pakinggan natin yung mga sinasabi. dinala daw ito sa hospital noong August 8, 2025. Huli itong nakausap ng pamilya noong August 5. Pero noong August 6 at August 7, bigla na lamang itong hindi makontak ng pamilya. Hindi na matawagan at naka-offline na ang cellphone. Kaya't duda ang pamilya na may foul play na nangyayari sa likod ng pagkamatay ni Christine. Hindi sila naging kumbinsido sa naging resulta ng death certificate. Kaya't nanawagan sila noon sa publiko na tulungan silang maipaabot kay Senator Raffy Tulfo ang kanilang problema para maimbestigahan ang pagkamatay ni Christine. September 1 nitong kasalukuyan, dumating ang labay ni Christine sa Pilipinas. Sa pagsusuri ng pamilya sa bangkay, nakita nila na mayroong mga bakas ng mga pasa si Christine. Sa laysay ng kapatid, nakanganga na umano si Christine at may malaking pasa umano ito sa gilid ng mukha na para daw itong hinampas. At may tahirin umano ito. And guys, di ba? Sobrang nakakalungkot kapag ganun ang mangyayari, no? Siyempre, ang alam nila nagtatrabaho yung kamag-anak nila o mga kapatid nila sa iwan ko ba kung bakit ganun yung ibang amo, no? Bakit kung ayaw nila, papauwi na lang na sana nila. Ganun guys, di ba? Sila lang kapag nagsisilos siguro, kaya hindi natin alam kung naaabutan. Ganun, pero sana pauwiin na lang nila. Huwag na silang manakit. Kasi yun ang sinasabi nilang Muslim sila, no? So, hindi natin alam kung anong dahilan. Kasi wala naman tayo talaga sa actual doon kung anong nangyayari sa kanila guys, no? So, hindi lang natin alam ang katotohanan. Pero, yun nga, yung isang espiritu ay sumanib sa kamag-anak, sa anak niya. Kaya, yun, nalaman nila nga, hindi pala siya na aksidenteng namatay, kundi pinatay talaga siya guys. So, ayan, pakinggan natin muli itong mga salaysay ng mga kamag-anak guys. Ito sa ulo na halos hinati umano ang ulo ni Christine. Dahil simula umano sa harapan ng ulo hanggang sa likuran ng ulo ang tahi. At may nakita rin umano silang ibang tahi sa gilid ng ulo. At may tahi rin umano ang gilid ng tiyan ni Christine. Giniwa, siya, Tre. Alin, Tre, hasta sa likod. Grabe, giniya. Sobrang nakakalungkot. Higit
tas aside dire sa hiwa, may ari pa dire sa kilid. Ay, dire banda, may isa pa di katahi. Tapos ning dire niya, ano na dire, nag-angat ang dire niya, ang sa baba niya ba, naggawas ning unto niya, ang ganun. Tapos ang dire niya, grabe ang lagog dire. Basa daw yung buhok. Lagog dire, hasta dire, kag dire. Nakita rin umano nila na parang may bakas ng pagkagapos ang kamay ni Christine. Ang kamot niya. Ang kamot niya, Gin. Hindi ko malaan kung gagapos siya. At halos hindi na umano nila ito makilala. Hindi ko na makilala ang magulang ko eh. Pero waiting kami sa result sa autopsy. September 2, dinala ng pamilya si Christine sa isang doktor para i-autopsy ang bangkay. Nirequest umano nila ito sa agency. September 3, lumabas ang resulta. Batay sa resulta ng doktor, cardiac arrest due to hypertension daw ang ikinamatay ni Christine. Kapareho sa unang resulta na galing sa Jeddah. Sa paliwanag daw ng doktor, And kaya pinalabas nila na na heart attack daw, na cardiac arrest daw yung kinamatay ng kabayan natin nasa Saudi. So, ayan nga guys, yung naniwala na naman yan. Pinaniwala na naman nila yung sa mag-anak na cardiac arrest nga. So, pakinggan natin guys. Ulit, ipatuloy natin. Kaya daw tinanggalan daw ito ng iskal para daw makuha ang namuong dugo na nasa pinakalooban ng ulo ni Christine. At kaya daw may tahi ito sa tiyan dahil doon daw inilagay ang iskal ni Christine para daw ma-preserve. At kaya daw may iba pang tahi ito sa ulo dahil sa ginawa daw lahat ng mga doktor sa Jeddah para mabuhay si Christine. So, explanation sa doktor sa amon, na-stroke siya. Ang amo to nagyupok diri nga daw hindi siya nagpantay. Kaya ang skull niya, gitanggal to siya. So, pagtanggal sa skull, gitransfer sa mechan ang iyang skull para ma-preserve kag mabuhi ba? Mabuhi. So, amo to nga may operation siya sa iyang tiyan. Pero ayon dito sa post ng ilang kaanak, pina-autopsy daw si Christine na walang NBI at suko. Binayaran daw di umano ng agency ang doktor na nag-autopsy kay Christine. Naging Ay, nako talaga, no? Iwan ko lang kung anong klaseng mga amo. Guys, di natin alam kung anong klase yung mga amo doon. Kung bakit nila nagawa yun. At hindi natin alam kung bakit nila nagawa din yun, guys. Ayan, pagpatuloy natin, guys, sa pagpakinig ng kanyang salaysay. Ang kanyang kamag-anak, kapatid. panatag na sana ang pamilya sa resulta. Pero noong September 4, nagsimulang magparamdam si Christine. Napaniginipan daw ito ng kamag-anak na nanghihingi ng tulong at sinabing hindi siya na-stroke, kundi sinadya siyang pinatay. Hinampas umano siya ng tubo ng kanyang among babae at anak. Kaya pinasanib ng pamilya ang espiritu ni Christine sa tiyahin at sa kanyang anak na babae. At dito sinabi na hindi siya na-stroke. Pinatay daw siya, ginulpi, kaya daw siya may mga pasa. At pagkatapos, tinago sa CR at hinampas ang kanyang ulo ng kanyang amo at anak nito gamit ang tubo. At sinadya daw na pinatay ang kanyang cellphone kaya daw hindi siya makontak. Patay siya, kita sa bata. Nakita niya. Ay, autopsy mo. Ang ginahambal niya, hanggang ginahambal sa isa lang. Sobrang sakit, guys. Istorya ko na siya, ante, bulegi ko. Tanawan niyo ang direk ko sa ulo. Ang ulo ko. Gilampusan nila, ante. May kapanog rin niya, gila para ng Tao. Ang bata at ang babae. Rapal sa doktor daw, naturalan daw na pinipagod daw niya siya nakaisya. Takot ko gini. Lumayaran gini. Di ba na magtanong kung why kung may ano?
Wala ka na atake, high blood mo? Wala daw. Oo, kahit pagtawag ko, istorya kita sa 5. Sang hapon, sang pitsa 5, natabo ako. Amo to, gin-off nila ang cellphone ko. Amo to, pagkatapos, ang nagpako na sa ako, gindara ako nila sa banyo at ilampos pagit ang ulo ko. O wala ako, ma-stroke. Wala. Tanawan ninyo, ang bilog kong alawas, puro lang pasa. Ayan guys, di ba? Sobrang sakit ang nangyari sa kanya. Talagang pinagtutulungan pala siya. Sa bayan ay pinagtutulungan nilang putin sa babae at saka yung anak. So, ibig sabihin doon siguro sa asawang babae saka anak niya. So, baka may pagsikilos nga yan. Ang dahilan siguro guys, no? Sa kung bakit ganyan ang nangyari sa kanya. So, nagsisilos talaga yung ano sa kanya siguro, yung amo niyang babae. Tingnan natin guys yung mga huling ano, mga sinasabi pa. Kung napanood mo at napakinggan mo ang video, kabayan, ano ang masasabi mo? Posible kayang din naya ang resulta ng autopsy para tumigil ang pamilya sa paghahanap ng hustisya? Posible kayang magkakasabuhat ang agency at doktor? Oo, posible Kasi yun. kung iisipin natin, kung na-stroke si Christine, bakit may malaking pasa ito sa gilid ng mukha at sa iba't Kaya nga. ibang parte ng kanyang katawan? At bakit siya may bakas ng gapos sa mga kamay? Hindi kaya baka yung salaysay sa pagpaparamdam ni Christine sa panaginip at sa Yan, pagsanib ng kanyang espiritu, ayun talaga yung totoong nangyari sa kanya? Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw patungkol sa bagay na ito. Ayan guys, pinahirapan talaga yun siya siguro bago siya talaga pinatay. Ano ko, kaya tayo mga kabayan, pag mag-abroad tayo, pag-isipan nating mabuti ang mga ano, yung gagawin natin bago tayo kikilos. Ayan, no? So, hindi lahat ng nasa abroad ay swerte po. Kasi as in ano talaga, hindi lahat kasi nasa abroad ay swerte. Kasi iba din yung katulad yung kabayan natin nasa Saudi. Ayan. Napatay siya ng hindi oras. Di natin alam kung anong kadahilanan. Siya lang ang nakakaalam nun kung anong ginawa niya doon. Saka bakit siya pinatay ng amo. No? Di natin alam. Kasi may iba namang among mabait naman sila. Pero may iba talaga din ganun. So, hindi natin alam kung ano po ang dahilan kung bakit siya ginanon ng amo niya. Siya lang po ang nakakaalam doon. Mga kababayan, salamat po sa inyong lahat. Ang ginahambal niya, hanggang ginahambal si Sala. Inistorya ko na siya, ante, bulegi ko. Tanawan niyo ang direk ko sa ulo. Ang ulo ko. Gilampusan nila, ante. May kapanood ko rin niya, gila para ng Tao, ang bata at ang babae. Purapan sa doktor na ba? Naturalan daw na ako dito. Dahil siya nakaisya. Bakit ko gini? Lumayagan dito. Hindi mo na matulog kung wala siya Wala ka na atake, high blood mo? Wala daw. Oo, kahit pagtawag ko, istorya kita sa 5. Sang hapon, sang pitsa 5, natabo ako.
Amo to, gin-off nila ang cellphone ko. Amo to, pagkatapos, nagpako na sa ako. Gindara ako nila sa panyo at ilampos pagin ang ulo ko. O wala ako, ma-stroke. Wala. Tanawan ninyo, ang bilog kong alawas, puro lang pasa.